sa dukay magturo, magpalaya sa pilang ko. Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. at sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa Nazaret na kanyang nilikhan, gaya ng kanyang kinagawian. Pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumindig siya upang bumasa at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaías. Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito, "Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakita, upang bigyang kaluwagan ang mga sinisiil at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon." Binalumbon niya ang kasulatan at matapos isauli sa tagapaglingkod, siya'y naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng mga nasa sinagoga. At sinabi niya sa kanila, "Natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan, samantalang nakikinig kayo." Pinuri siya ng lahat at namangha sa kanyang napakahusay na pananalita. "Hindi ba ito ang anak ni Jose?" tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, "Walang pagsalang babanggitin ninyo sa akin ang kawikan ito. Doktor, gamutin mo ang iyong sarili. Sasabihin din niyo sa akin, gawin mo naman sa iyong sariling bayan ang nabalitaan naming ginawa mo sa Kapernaum." At nagpatuloy ng pagsasalita si Jesus, "Tandaan ninyo, walang propeta ang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit sinasabi ko sa inyo, maraming babaeng balo sa Israel noong kapanahunan ni Elias, nang hindi umulan sa loob ng 3 taon kalahati at magkaroon ng matinding taggutom sa buong lupain. Subalit hindi sa kanino man sa kanila pinapunta si Elias, kundi sa iisang balo sa Sarepta, sa lupain ng Sidon. Sa dinami-dami na mga kitongin sa Israel nung kapanahunan ni Eliseo, walang pinagaling isa man sa kanila. Si Naaman, pang taga-Syria ang pinagaling." Galit na galit ang lahat ng mga nasa sinagoga nang marinig ito. Nagtindigan sila at pinagtabuyan siyang palabas sa taluktok ng burol na kinatatayuan ng bayan upang ibulid sa bangin. Ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Noong ako po ay nagtuturo pa sa mga nursing students, ako po ay isa po palang nurse. No? Nurse po ako before po ako pumasok sa pagpapari. Ako po ay isang nurse at ako po ay nagtuturo sa mga nurses. Meron po akong isang estudyante noon na napakatigas ng ulo. Napakatigas ng ulo. Ano po ang ginagawa niya? Kapag nagle-lecture ako, siya po ay nagse-cellphone. Tapos kapag nagpapasa ng requirements, late po siya lagi. At yung kanyang mga grades laging pasang-awa. Nakakapasa naman pero pasang-awa. Pero alam nyo, nakita ko sa kanya, lagi siyang pumapasok, hindi siya na-absent. At dahil doon, sabi ko, may pag-asa ito, may pag-asa, pumapasok kasi. Kaya kinaibigan ko po yung batang iyon, yung lalaking iyon na estudyante ko. At naging mabuti po kaming magkaibigan.
At ang mga pinag-uusapan po namin tungkol po sa mga pangarap, buhay-buhay, nursing, sa Diyos. Kaso nga lang po, itong estudyante kong ito, napakatigas ng ulo kasi kahit ako'y teacher niya, nakikipagtalo siya sa akin. Lagi siya nakikipagtalo sa akin, kahit teacher niya. Pero syempre, magkaibigan kaming dalawa. At dahil po sa pagtsatsaga ko sa kanya, sa pakikipagkaibigan ko sa kanya, noong 2014, nakatapos po siya ng nursing. Siya po ay nakapasa sa board exam at siya po ay nakapagtrabaho sa St. Luke's Hospital. At ito pong last 2 years ago, ang nangyari, bumisita po siya sa akin sa last parish ko at sabi niya sa akin, Sir Paul, pupunta na po ako ng New Zealand. At siya po ay nakapunta ng New Zealand at siya po ay nurse na doon. At narinig ko po sa kanya ang really heartfelt na salamat. Salamat po sa inyo. My dear brothers and sisters, ngayon po ay ipinagdiriwang po natin ang unang nobinaryo, no, para po kay San Nicolas, no, sa pagpaparangal sa kanya. At ngayon din po ay September 1. Kaya po, Merry Christmas po sa inyong lahat. Kasi Burr months na po, no, nagsimula na po ang ating Burr months. At mga kapatid, ang katanungan po para sa atin ngayon, para mas maintindihan po natin yung ating mga pinagbabasa kanina, ito po. Mga kapatid, mahirap bang tanggapin ang isang tao na hindi kilala? O mas mahirap tanggapin ang isang tao na kilala natin? Ano po sa tingin niyo ang kasagutan? Sinong mas mahirap tanggapin? Hindi natin kilala o yung kilala natin? Yan, iba-iba yung mga kasagutan. Iba gumaganon, yung iba gumaganon, no? So, siguro ang iba sa atin sabi, syempre po, Father, yung mahirap pong tanggapin yung hindi namin kilala. Hindi nga namin kilala Malay na ba natin? Baka mamaya gumawa yan ng masama sa atin, no? Yung iba naman po nagsasabi, Father, mas mahirap pong tanggapin yung kilala na. Bakit? Kasi Father, kilala ko na Alam ko na yung pag-uugali niyan, kung ano yung mga ginagawa niya ng mga kabulustugan. So hati po tayo. Pero mga kapatid, tayo po, we really love to reject. Gustong-gusto natin na tanggihan ang ibang tao, kilala man natin o hindi. Bakit? Kasi po, masasaktan tayo, takot tayong masaktan. Baka mamaya, may gawin sa atin masama. Kaya tayo, ayoko sa kanya, Father. Hindi ko siya kilala O di kaya, kilala na natin, ayoko pa rin sa kanya, Father. Kilala ko siya, baka mamaya kung anong gawin sa akin. Takot po tayong masaktan. Mga kapatid, kung titingnan po natin ang ating pagbasa ngayon, ang ating mabuting balita, nakita po natin na yung mga Israelita, sa umpisa, sila po ay natuwa kay Jesus. Sabi nila, uy, ang galing naman itong magpaliwanag ng mga pagbasa, ang galing-galing niya. Ang sabi po doon sa English, astonished and amazed. Amazed na amazed sila kay Jesus. Kaso nga lang, nung nakilala nila, ay, anak ni Jose na. Hindi ba karpintero lang yun? And they started to reject Jesus. Hindi na nila kinilala. At ano pong nangyari? Pagkatapos po nun, ang ginawa po nila, muntikan pa po nilang ihulog si Jesus sa burol. Di ba? Nabasa po natin. Bakit? Bakit pumuti ka ng ihulog si Jesus sa may burol? Sapagkat sinabi po ni Jesus na ang kaligtasan hindi lamang para sa mga Hudyo. Ang kaligtasan para sa lahat, kahit sa mga hentil. Anong sinabi ni Jesus? Sabi niya, nung panahon ng taggutom, binisita niya ba ang mga balo doon sa Israel? Ang pinuntahan niya yung balo na nandoon sa may Sidon. Hentil po yun, hindi yun mga Hudyo. O nung panahon na maraming ketongin sa Israel, sino ba ang pinagaling niya? Hindi ba si Naaman na taga Syria? Hindi po yun Hudyo. Kaya ano nangyari? Galit na galit yung mga Israelita. Gusto siyang itapon doon sa may burol. My dear brothers and sisters, sa ating mga pagbasa ngayon, ipinapakita dito ang pagmamahal ng Diyos, pagtanggap ng Diyos. Ngunit, pinapakita rin dito kung paano tayo tumanggi sa ibang tao.
God accepts, but we always reject. Ang Diyos, tanggap siya ng tanggap. Tayo po, tanggi tayo ng tanggi. Mga kapatid, lagi po nating tatandaan na tayo pong mga Katoliko, may paniniwala po tayo na kapag tayo po ay namatay, saan po tayo maaaring pumunta? Saan? Sa langit, sa impyerno, at sa purgatorio. No? Pero lagi natin tatandaan na kapag ikaw po ay mapunta sa purgatorio, tsak yun, langit ka na. Bakit? Kasi pag sa purgatorio ka, nililinis na lang po ang iyong kaluluwa. Kaya nga po tinawag siya na purge. To purge. No? Paglilinis. No? Nililinis ang iyong kaluluwa. At makikita na po dito mga kapatid, ang pagtanggap ng Diyos. Ano pong ibig kong sabihin? Isipin niyo po mga kapatid, sa ating pong paniniwala, sabi natin kanina, meron pong langit, meron pong impyerno, at meron pong purgatorio. At ang pundasyon po nito ay awa at hustisya ng Diyos. Ano po sa tingin nyo ang mangyayari kapag puro awa na lang at walang hustisya ang Diyos? Puro awa na lang. Lahat tayo nasa langit na. Lahat tayo. Kahit masama, sige, langit ka pa rin. Naawa, sige, langit ka pa rin. Kahit nakagawa ng masama. Paano naman kung puro hustisya lang at walang awa? Ano mangyayari sa atin? Ano mangyayari sa atin? Puro hustisya, walang awa. Lahat tayo sa impyerno ang bagsak. Lahat tayo. Uy, ng chismis, impyerno. Nagsinungaling isang beses lang, ay, naku, impyerno ka. No? Ay, hindi nagsorry, impyerno ka pa rin. Walang awa eh. Kaya nga mga kapatid, ang pundasyon ng ating langit, lupa at purgatorio ay awa at hustisya ng Diyos. And it should be balance. Balanse dapat. Kaya mga kapatid, meron po tayong purgatorio. Purgatorio. Kasi kapag tayo ay nakagawa ng maliliit na kasalanan, hindi tayo agad mapupunta sa may impyerno. Ganon kabuti ang Diyos. Napakamawain ng Diyos. Kaya meron pang pagkakataon na para tayo ay lilinisin ang ating mga kaluluwa. Mga kapatid, ang ating pong tema ngayon ay patungkol po sa mga kaluluwa sa may purgatorio. Ang tanong po, pinagdadasal po ba natin sila? Pinagdadasal po ba natin sila? Mga kapatid, ipagdasal po natin sila lagi. Sa storya po ni San Nicolas, siya po ay nagkaroon po ng vision. At ano po ang nakita niya doon sa vision? Ang mga kaluluwa sa purgatorio ay nakadamit ng apoy. They are being purged, nililinis ang kanilang kaluluwa. At nakita po ni San Nicolas na hirap ang mga kaluluwa sa may purgatorio. Kasi nililinis po sila. At ano pong hiling po nila? Ano pong kahilingan ng mga kaluluwa sa purgatorio? Ipagmisa sila. Ipagmisa sila. At ang ginawa po ni San Nicolas, agad-agad po siyang nagmisa at simula po noon, nung makita niya yung pangitain na yon, ang kanya pong mga misa ay inaalay niya sa mga kaluluwa sa purgatorio. At napakalaki po ng benefit nun. Bakit? Sa purgatorio po, meron po tayong tinatawag na haba ng stay doon. For example, napakarami mo pong kasalanan na paulit-ulit pero venial sin, mga maliliit na kasalanan, maaring sabihin sa iyo, diyan ka sa purgatorio muna. Diyan ka sa purgatorio muna. 100 years ka muna dyan. Grabe, ang tagal, 100 years ka muna dyan. Pero mga kapatid, alam niyo po ba, sa pagmimisa, no, ayon po sa mga santo, sa kanilang mga testamento, sa pamamagitan ng misa, napakaraming napapalayang kaluluwa sa purgatorio. Just one drop of the blood of Christ. Libo-libong kaluluwa ang mapapalaya
sa purgatorio. Kaya nga po tayo mga kapatid, we always include ang ating mga yumaong kapatid sa ating panalangin sa misa. Sana po, before tayo mag-misa, let us offer ang ating mga pamilya na pumanaw na sa misang iyon. Mention nyo lang po yung pangalan po nila. Sapat na po yun. Lord, pinagdadasal ko po si Cesar. Alam niyo po ba ako, just to share, ako po every night, every day, halos kalahati ng aking panalangin nakatuon po sa mga yumao kong kamag-anak at kaibigan. Ang panalangin ko po, for example, 30 minutes, yung nakapikit ka lang at nananalangin. 15 minutes po doon, puro panalangin para po sa kaluluwa sa purgatorio. My dear brothers and sisters, let us be like Saint Nicholas, no? Katulad po ni San Nicolas na tumutulong po sa mga kaluluwa sa purgatorio. Alam niyo po, ang kinalulungkot ko po ngayon, tayo po, we reject other people. We reject. Tayo po, hindi naaawa. Ang Diyos, naaawa. Nakakalungkot po. No? Meron po tayong tinatawag ngayon na cancel culture. Alam niyo po yung cancel culture? Cancel culture. Ano yung ibig sabihin ng cancel culture? Kapag may nagawa yan na mali, wala na, cancel ka na. Anong ibig sabihin nun? Ibo-boycott na kita. Hindi na kita papansinin. And that is really un-Christian. Hindi po makakristyano iyon. Lalo na sa mga kabataan, uso yata ngayon sa inyo yung cancel. No? Kapag pinagalitan ka nang nagtitinda dyan sa palengke, hindi na ako dyan bibili. No? Ayoko na sa'yo. Canceled ka na. Tila ba wala ng pag-asa yung taong magbago? My dear brothers and sisters, let us remember na hindi po ito ang sinasabi ng ating Panginoon. Siya po naaawa sa atin. Tayo po kaya naaawa sa ibang tao? Father, alam niyo po, ang sarap-sarap po kasing mag-cancel ng ibang tao. At sa tingin ko, dapat naman po talagang mag-cancel ng ibang tao kasi nakagawa sila ng mali eh. My dear brothers and sisters, kung ganyan ang inyong pananaw, di wag na nating kantahin ang Ama namin. Wag nang nating kantahin ang Ama namin. Bakit? Ano bang nandun sa may last part ng Ama namin? Ang sabi doon sa last part ng Ama namin, patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. We are asking God's mercy and we are making a promise na tayo rin maaawa tayo sa iba. Kung wala tayong awa sa iba, cancel tayo ng cancel, we are rejecting other people, huwag na nating kantahin ang Ama namin. My dear brothers and sisters, ano po ang imbitasyon sa atin ngayong unang araw ng Misa Novenario? Nakita po natin doon sa kwento ko kanina tungkol sa aking estudyante na binigyan ko po siya ng pagkakataon. At sa pamamagitan ng pagbibigay ko ng pagkakataon sa kanya, siya po ay nagbago. Ano kaya mangyayari sa kanya kung sakaling tinanggihan ko siya, nireject ko siya, kinancel ko siya? Nurse pa kaya siya ngayon? Sa tingin ko po, baka mamaya nawala na po siya ng pag-asa sapagkat walang naniwala sa kanya. My dear brothers and sisters, Jesus is the King of mercy and He is always giving chances to other people. Kung tayo po, mga tagasunod ni Jesus, kinakailangan tayo rin ay magbigay ng awa sa iba at laging magbibigay ng tsansa sa iba. Amen.